Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Dito tayo sa Uncut Vlog. Uncut Vlog. At saka, welcome to my vlog. So, ngayon ay ituturo ko kayo sa aking, ano, sa aking ah, napakaraming pest na gustong umangkin or angkinin nila ang aking palay. So ngayon, nandito na tayo sa diretso sa aking palayan guys. Pakita ko sa inyo dito una ay ganito na yung status sa aking palay mga ka-farm. Ang variety nito kung magtatanong kayo ay ang Biganti Plus. Tingnan nyo. Maganda talaga. As in, yung tatlong variety ko ngayon na itinatanim guys, yung US88, SL19 at saka itong Biganti Plus, tatlong hybrid variety ang aking itinatanim. Nagpapakita sila ng magandang panicles, magandang tindig, maraming ano guys, talaga as in maraming tillers or suwi or saha. Ngunit nakaranas ito ng matinding danyos. Katulad niyan guys, oh, yung si daga. Yan. Daga yan. Pero sa ngayon mga ka-farm ay hindi naman lahat na ang area apektado. Oh, tingnan nyo dito banda is maganda. Clean, very clean, very clean. Oh, tingnan nyo. Yan. Ang tawag nito by stage kasi mga ka-farm. Nasaan na to? Flowering stage. Magkasabay kasi heading stage at saka flowering stage. In Bisaya, maopay ang pagwaswas ba or nagbuswak. Yun ani. Mo ni siya ang Biganti Plus diri ang side. So, kung ingon ani atong pamaagi magtanom mga ka-farm, kung ganito ang ating pamamaraan na magtanim, na kailangan isabay natin ang tatlong variety, doon natin malalaman kung sino yung mabango sa daga or mabango sa paste ba, kumbaga, mga ganyan. Pero sa ngayon ay hindi pa naman talaga tapos yung cropping. So kailangan malalaman pa talaga natin at alamin pa natin kung sino yung pinaka malapit talaga sa paste overall, 'di ba? At doon na tayo mag final and recommend sa bawat variety. So 'di ba guys? So ngayon ay parang starting na sa maganda ang panahon, 'di ba? Makikita nyo. Oh, maganda yung sikat tapos maaliwalas naman yung kalangitan. Oh, 'di ba? Yan. Yung mga puno-puno diyan ay mix na yan. May mga madrikakaw, nyog at saka puno ng mga guyabano or iba pang mga prutas like lansones. O, di ba? O, kahit ano man lang mga ka-farm. Nandito pa rin tayo sa sa sinasabi kong Biganti Plus. As in guys, makaka-recommend ako dito. Sa dito pa lang banda ha, hindi pa naman ako totally mag-recommend talaga nito variety to kasi hindi pa tapos ang season or ibig kong sabihin hindi pa tayo nag-harvest dahil performance ang ating binabatayan, kasali na yung yield, hindi lang sa tubo kasi may mga magandang tubo at tapos magandang tubo, maraming saha na variety ngunit hindi naman nagbibigay ng magandang ani, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina is magre-recommend lang tayo kung atin ang napatunayan talaga mismo sa ating farm. Dahil kung hindi, ay nako, tayo mapapahiya. Kasi international, kahit malimit lang at saka maliit lang ang views nito guys, umabot ito sa international dahil walang limit tong ating ang ating YouTube. Kahit saan sulok ng mundo, mayroon si YT. Di ba guys? So dito, makikita niyo may lines yung nagbibigay ng diyan. Oh, dito na lang tayo. Ito guys, straight. Oh, tingnan niyo guys, oh. Yan, dito banda ay mapalay. Oh, mapalay, di ba? Kahit dito banda mapalay. Diyan. Oh, di ba? Dahil yan ay hanggang dito lang yung Biganti Plus. Pero starting na dito guys, oh.
talagang inubos ni daga. Tapos yan, ang ano, pinapakainan ko na lang, pinapastulan ko na lang ng karabaw at saka baka, alagang baka namin dahil sa matindi yung kain sa ano. At saka kung magtatanong kayo, ano na tong variety na to? Is L19. So, during reproductive stage, ang mabango ang is L19. Unlike sa ano, parang hindi mabango yan kasi yung bigas sa kanang yung bigas sa Bigante Plus hindi masyado aromatic. Hindi masyado nagbibigay ng magandang aroma. O di ba? Ito ay medyo may katamtaman or moderately aromatic ba 'yun? Basta yun na. Huwag nyo na akong guluhin, guys. Oo, di ba? Basta pasensya na kayo sa aking pagtsatsagalog, ha. Yan. Tingnan nyo, guys. Yan ay sanhi yan ng daga. So, dito ay binigyan lang tayo ng binigyan lang tayo ng ganito lang dito nga banda na side. Tapos, ang sabi ko kanina nyo ay yung paste, di ba? Si starting. Yan. Oh. Yang ano na yan, sanhi yan ng daga. Dati ay umaani ito ng halos 84 bags dito. Ngayon, I don't know kung magkano or ilang bags na kaya ang ating makukuha sa dito na area, guys. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa din tayo, guys, na syempre lumalaban, di ba? Nandito pa din tayo sa alam nyo mga ka-farm, at hindi pa din ako susuko dahil sa ganito yung pinapakitang panicles sa kanang is L19. Wala naman akong nasasayang na sa variety na ganito. Wala akong question ang surindiran ko lang sa bawat variety ay yung during by stage nila baka may maibigay silang parang mag-secret sila ng aroma. May sarili silang aroma na ilabas. Kahit sana naman ay doon na lang sana nila ilalabas doon sa bigas na. Kasi ito, tingnan nyo ito, guys. Hindi pa tayo nakatapos sa season na ito ay meron ng itong klaseng variety na is L19. During reproductive stage or budding stage ay nagpalabas na siya ng bango sa kanyang siyempre sa kanyang stem. So inaatakin sa ni daga. Tingnan nyo. Yan ang atake ni daga. Yan. Kaya ay during first planting, first cropping of the year, hindi natin ma-recommend tong is L19. So papunta naman tayo sa isang guys, sa isang variety. So according to my nephew, namangag na daw ang itawag ani nga ilaga. So it means di na kayo masyado sila kumakain, guys. Katulad nito yan, tingnan nyo. Starting na sila boro or gumawa sila ng kanilang dahil anakanan nila. Doon sila magtago hanggang isang anakan. Paglabas niyan, kawawa naman ang mga dahil madali lang yan lumabas. 21 days lang yan. So nandito tayo sa sa SL19 pa to, guys. So nandito na hanggang dito lang yung SL19, di ba? Mapapansin niyo, guys. Yung SL19. Yan. Hanggang dito lang. Tapos starting na naman tayo dito sa isang variety na US88. So ang US88 naman ay napansin ko during vegetative stage, mabango siya. Mag-secrete siya ng aroma during vegetative stage or tillering stage. Yung during nagbibigay ng start pa sila or nagbibigay pa ng maraming saha, mag-secrete sila ng aroma. Parang in Bisaya, mualisbo ba ang kahumot, manilingan. Ito yung US88. So which is mabango siya sa mga
daga. Kaya yan, dyan sa gitna is inaatake yan during vegetative stage. So dahil kahit hindi pa tapos yung ano natin mga ka-farm, yung season, hindi pa tayo nag-harvest, hindi pa tayo nag-yield, may iba't ibang karakter na or karakter lagi sa bawat variety na ating tanim. Nung yung isang variety, katulad nito mga ka-farm is L19, ay ano yan, mabango siya during reproductive stage. Ito mabango siya during vegetative stage. So unlike sa Biganti Plus, walang bango yun kasi hindi yun maganda ang kanin. Kaso kapag hindi maganda yung kanin guys, may adlib tayo. Oh. Kapag hindi maganda yung kanin sa bigas, na bigas or hindi maganda sa isaing ba or hindi masarap kainin, yun ang mataas magbigay ng yield. Yun ang nakasanayan ko na talaga dito. Talagang recommended ko na yan mga ka-farm. Pero kapag mabango si palay at saka masarap dito sa lalamunan guys, tuwing kakain tayo, nako, huwag kayong magtanim kung maraming pest dyan sa inyo. Okay lang kung pest na silingan ng mga tao, pero kung mga pest na katulad ni daga, stem borer, leaf folder, black bug, nako, talagang dadayo yan sa inyong farm, di ba? So nandito na tayo sa bahay, malapit sa bahay ng inay. So patuloy at iikot tayo doon guys hanggang sa makapagtapos tayo na gusto nating minuto. So nandito pa rin tayo sa sa tinasabi ko sa inyo, yung US 88. Maganda yung kanyang panicles. Hindi pa naman siya lahat naka milking stage kasi kapag nakatayo pa yung palay, it means wala pa tong laman. So nasa pa to, flowering stage. So ang starting of milking stage guys, ito na yung pababa na siya. Kasi ibig sabihin mayroon na siyang laman na gatas or yung form na gatas katulad nito. Guys, ganyan, form na gatas ay mga mga 4 na araw siguro mag-dough na yan. Mugahi na ba? Ang tawag na din ayan, yan sa stage na yan, sa dough stage. Yan. Kaya nga ito yung pinakamasarap at sa lalamunan ng sa mga ibon, yung pisting ibon talaga. Di ba? Yan. Tingnan nyo. Kaya naglagay kami parang piyesta dito guys, upang si pisting ibon ay during humangin or hahangin ay maano sila ma-disturb. Tingnan nyo guys. Yan, ginawan talaga ng aking kapatid kasi nako, grabe kung hindi natin maano. Yun. Thank you so much for watching guys. That's it. Bye everyone.